Good morning, world! Guys, Kain na tayo. may nag-comment kasi, bukas ba yung ano nyo, screen? Hindi ba pumapasok ang langaw, mga inong insekto? Kasi nung minsan, nakaganon yata. So, nakikita na may screen. Pero, may glass. May glass doon. Pero, ngayon, nakabukas yung glass, kaya sinara ko yung screen. So, never, papasok ang lahat ng mga gamu-gamu. Pero hindi naman ganun ka-anong langaw. Hindi ba? Langaw pa isa-isa. Pag nagluto kami ng isda, nakakahanap sila ng lulusutan nila na makapasok sila kahit ang mga screen nakasara. Nakakahanap sila ng ng way. Pero pag like ngayon, hindi naman kami nagluto ng isda, wala. Tapos nung isang araw, nagano ako ng tilapia, nagprito akong tilapia, nagginawa akong sarsyado. Ang langaw na nakapasok, isa lang. Tapos, maya-maya nawala na siya. Baka nahilo siya sa amoy. Bakit gano'n? Dapat pala dito lang kumain. Okay lang. Diba? Okay lang. Tapos kukunin ko yan. That's okay. Ang init. Halika kayo, kain tayo. Teka. Sandali, boss. Sandali. Hindi, wag mo na i-air kasi nakabukas ito eh. Fan? Hindi na. Okay Hindi, na. yung fan ko na lang maliit. Hirap pag mataba. Saan? Yun doon sa sa drawer. Diyan sa may mga gamot. Diyan. Sa left or right, I mean. Ano lang guys kami? Magagawa kami ng Christmas tree. So mabilisan lang tong ating scrambled egg na may sibuyas at saka kamatis. Maraming kamatis. Yun, ito. Ganyan, baliktad. daw. Hindi, tatayo yan siya. Teka muna, langga. Bakit gano'n? Ano? Ba't hindi mo gawing pair? Ang alin? Para sa ating dalawa. Kaya... Akala ko naman kung ano. Halina kayo, kain tayo. Kunin nyo na yung pagkain nyo, guys. Kunin nyo na yung pagkain nyo. Ayan, no? 30 ilang days na lang, 30 something days na lang guys, dadating na mga bata. Thank you, Lord. Amen. I'm glad si my head cold, si Chris nung isang araw, sabi ni JR, Ma'am, we're supposed to record, but then, si Chris, Angel is sick. Chris is sick. Sabi ko, okay, sabi niya, it's okay. Pero nag-text na ngayon. Nag-text ngayon. It's okay. It's okay na. Thank you, Lord. Nag-Dayquil na. Equil daw siya. Tsaka nag-Pedialyte. Mahilig yan siya sa Pedialyte. Pag may sakit siya, nag-Pedialyte talaga siya. Which is good kasi electrolytes. Thank you, Lord, para at least makapag-record na lang sila. Kasi, parang may show yata sila sa Texas. Nandun na naman ang girlfriend ni JR from Atlanta, Georgia. Sabi niya, buti lang dito si Yuri, may magbabantay ng mga aso. Habang nandun siya sa Texas. Uy, grabe naman pawis. Sa'yo na, tapat yun dyan sa'yo. Galing kasi ako nagluto, kaya mainit. Kain na tayo. Mamaya na tayo mag-aircon. Kain na! Ay, Nag-pray na kami, guys. Nakain na kami. Nag-pray na kami. May tao dyan naglilinis sa labas. Binigyan ko na rin ng breakfast. Ano naman? Okay na? Tapos na, no? Wala na. Tapos na. Thank you, Lord. Amen. Tapos na lahat. Ngayon, nililinis na lang yung garahe. Minimuriatic acid. Tapos yung floor at saka yung pebbles para bumalik sa dating itsura. Dati niya itsura. Sa dati niyang alindog. Thank you. Binabrush niya ng muriatic acid. Ganun pala guys yung ginagawa. Meron lang may muriatic acid dahil sa pool. Hindi, may dala siya. Bago nga, 1 galon eh.
Tapos, pagkatapos ng muriatic acid, tutubigan, nalagyan ng sabon, at saka ngayon babrushin. Good. Guys, kalimutan ko na nag-comment. Paano daw yung pandesal na nababalik na parang hot pandesal ulit na malambot siya? Kung anong temperature, kung ano ang ilang minutes. Yung ginagamit na, yung kinakain namin pandesal. Yung last namin na na binili na marami. Talagang bumabalik siya as hot pandesal. Nasa tinapay guys, nasa tinapay, nasa dough. Dahil kasi like ito Ito. Siyempre tumitigas. Mitigas, parang siyang Saka toasted bread. Tsaka iba din yung tinapay. Pagka talaga tinoast mo, medyo magiging siya, crunchy. Medyo malutong. May lutong. Yun, wala talaga. Kasi pero yun, tinapay, yung binibili kong pandesal, wala. Yun lang na pandesal. Yun lang particular bread na yun ang kinakain namin nang hindi tumitigas. Kasi yung ba tumitigas? Nakita nyo kahit ilang araw na sa ref, pagka ininit namin, ganun pa rin, firm siya. Pagka gusto mo minom. Or, gusto mo ketchup? Right now, no. Diyan ka muna, sabi. Sarap ang itlog. Dati guys, mag-off ako or nung nag-retire na ako, pagkigising namin sa maga, maliligo kami. Punta kami ng IHOP. Yun ang breakfast date namin dalawa. Either IHOP or Dennis. Tapos, di ba, ang serving doon, ang lalaki, parang pampamilya na. Kaya, isang order lang kami. Tapos, nanghingi lang kami ng extra plate para maubos namin. Ate kami. Dahil, ibang lalaki. Order ka ng minsan, all you can eat pa yung yung, ba tawag doon? Pancake. Pero hindi kami umorder ng all you can eat. Dahil kasi, isang pancake lang, tama na ako. Sama. Yung pancake mo, laki, kakapal. Hindi kami sumusobra sa isa. Hati lang kami. Dahil kasi, para maging masarap ang pancake, you have to eat it with syrup. Di ba matamis na matamis yun? Nag-order lang pala kami, extra egg. Wow. Dahil alam niyo naman, hindi ako pwedeng walang egg. Nag-extra egg kami. Kasi di ba yung isang order, usually, say pancake or waffles, dalawang itlog, sausage or bacon. So, pag nag-add extra kami bayad para yung bacon, turkey bacon, para makain ko. So, sa akin yung turkey bacon, sa kanya yung sausage, o minsan ham, yung ham ang pinipili niya. Tapos, nag-extra egg ako, tapos the rest, hati na kami, waffle, or everything equal. Ating kapatid. Ganun. Kasi kung dalawa, hindi mo maubos. Napakalaki. Okay. Tapos, kung hindi naman kami mag-breakfast, kung brunch na, punta kami ng Vietnamese restaurant. Yung Vietnamese na restaurant na yun, over the years, nakatatlong may-ari na yun kasi we were going there since si Angel was 5 years old. Kaya nga yung dating may-ari dyan, yung asawa niya nagluluto. Pagka ganung order, alam niya, oh, they're here ha, sabi niya, kasi alam niya yung order ng mga bata. Exactly the same. Tapos nakita nila yan na kumbaga maliit pa sila dati, noodles, walang sibuyas, walang cilantro, yung sabaw lang, broth lang, at saka egg noodles. Hati pa sila kasi ang lilit pa nila, 4-5 years old. Hanggang sa nagkaroon na ng tig-iisa na sila. Hanggang sa nakanya-kanya.
eh, lalaki ng bowl, di ba? Tapos, hanggang sa lumalaki na sila, lumalakas na kumain, meron ng side order pa or another order. Na, kumbaga, tigdadalawang entry sila. Alam na nung anong sabi na order, here ha. Hanggang sa... Kasi yung ano nila, yung ano bang tawag doon pa? In-order nila noodle soup. Walang ano yun, walang kasamang anything. Tendon, mga gano'n. Lean na beef lang. Beef lang, lean. Lean. Ayaw lang mga tendon. Di ba yung pa? Ano yun, merong tendon. Ano to? Libro. Tendon, libro, Litid. tsaka yung Beef tripe. Ngayon, tapos yung thin slice ng meat. Yun. Halo-halo yun. Pero sila, pag umorder, yun lang meat. Hindi nila sinasamahan ng mga ibang. Hindi nila kinakain. Tapos, alam mo, kulang yata tinapay ko. ayan. Hindi bali na hindi na toast. Tasty. Hindi ko maabot yung ang nipis nito eh. Abutin mo mamaya yung ano. Ay, napkin. Napkin, ando sa taas. Yung table napkin na pinili natin. Oo. Hindi ko maabot. Ay, ayaw ko lang. Dalawa cut lang. Okay. Thank you. Ito pa itlog oh. Marami ka pa itlog? Marami pa. Ako na to. Tingnan mo. Okay, ako na to. Kamet. Sarap. Namit gid. Tapos guys, nakakatuwa kasi nung malaki na sila, hindi na kami sabay-sabay na pumupunta doon kasi may mga sarili na silang buhay. Pero, they really like, maraming Vietnamese restaurant, pero isa yun sa Vietnamese restaurant na talagang gusto nila. Dalawa. Pomay. At saka Poha. Sa atin po, hindi naman siya pumunta doon na sa San Bernardino eh. Hindi, di ba nung araw pag magpapagupit ako kitay, Oo. minsan doon tayo. Tayong dalawa lang. Hindi, miskin nung kasama pa sila Nung bata pa nun. sila, nung kasama. Nung bata pa, oo. Tapos nung malaki na sila guys, pag naman pumunta kami, sasabihin yung staff doon, or yung may-ari, oh, your son was here. Dati, oh, your kids were here. Nung nagdadrive na sila, silang dalawa lang pupunta doon. Which alam naman namin kasi tatawag, Ma'am, we're in Pomay, what do you want? Ask Dad what he wants. Nagpapabili kami hanggang sa nagbinata na, nag-girlfriend na. Pag pumunta na kami doon dalawa, sabi, oh, your son was here with the girlfriend. O minsan, your kids were here with their girlfriends. Nakita mo yung progression ng yung pagtanda nila, pagtanda namin. Whereas nung una kami pumunta doon, bata pa sila. Karay-karay namin sila. Yung mga taga San Bernardino, yan, pagka yung pupunta kami sa San Bernardino, ano yung Pomay. Poha? Ay, Poha. San Bernardino. Sa may tunghing. Natatandaan nyo yun, guys? Dating tunghing. Pero sarado na yung tunghing. Alin mo yung plastic na sa mukha mo? Sarado na yung tunghing. Ngayon, pagka ngayon sa Temecula, pagka nandun sa amin, around Temecula area, yun, ano naman, Pomay. 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 Vietnamese food. Ikaw, kung pagbalik natin ng California, anong bagay na gusto mong makain ulit? Pinag-isip mo naman ako, kumakain pa ako, hirap pag-isip kaya ganun. Ako, Vietnamese food. Kasi Korean food nakakakain tayo dito eh. May Vietnamese restaurant dito, pero dito banda wala pa akong nakikita. Hirap mag-isip na, pagkain, Ako, kumakain pa Vietnamese food. Tanungin mo ako mamaya pagka yung gutom na ako. Lahat ngayon yun, gusto mo kainin. So, Vietnamese food. Thai din, Thai food. Hanap mo na.
Hmm? Alam ko na kung ano. Hmm. Sa ano? Sa Temecula. Yung Ayara? Ayara Thai? Tayo yun eh. Ano? Alin doon? Isa yun, isa yun. Yung manok nila na may apoy-apoy? Maapoy pag dinadala sa table? Hindi. Alin? Anong food? Yung ano ba yun? Yung may mga dragon. Yun yan. Ayara Thai. Ayara, Thai. Ayun. Yun. Medyo may kamahalan lang yun. Kumpara sa ibang Thai. Ano lang tayo sa Poha? Oo nga. Poha na lang tayo. Pero lahat ngayon doon, nagmahalan mo bago kami umalis. Mahal ng mga sa restaurant. Dati makakakain kami, 20-something, dalawa kami. Nung bandang huli, dalawa lang kami, nagsi-50 mahigit na. Ang mahal na. Kasi after nung pandemic, parang nagbawi sila sa na-lose nila. Na-lost nila na ano, kita. Ang mahal na dati, ang mga per order mo 9.99, may 8.99 sa mga Thai restaurant, Vietnamese restaurant 7.99, less than $10. Pero no bandang huli, 19.99, 21.99, 22.99, ganun na ang ano, yung mga dating less than 10, parang nadoble. Pero hindi ga, alam mo, lahat ng bagay. Yeah, lahat ng bagay. Dahil kasi na-feel namin nung bago kami uwi na nagtaas na ng price ng mga grocery. groceries, department store, nagtaas. Na-feel na namin yung bago kami umuwi. Eh ngayon, yun ang mga sinasabi sa amin. Sobra na daw mahal. Tsaka ano raw, dumami raw yung mga homeless na yung mga nasa Kasi maraming nawala ng trabaho eh. nasa mga park lang, yung ganun. Ilang mga store nagsara, 99 cents lang nagsara. Maraming nagsara. Kasi maraming factor. Maraming looting, yung harap-harapan nagnanakaw. Yun, dumami raw yun, looting. Tapos, isa pa, mga tao nag-online shopping. Hindi na pumupunta. Kahit grocery nga, nag-in-order na lang usually. Nagpapadeliver na lang. Isa reason yun. Kaya yun, I don't know if I heard it right. Sa ano raw, sa Beverly Hills, it's a community. Mga celebrities ang nandun. Mga may pera talaga, mga artista, celebrities. Kanya yung ano ron, yung nakilalang Beverly Hills, yung shopping. Tsaka sa bahay, ang mamahal ng bahay, ang ganda ng bahay, talagang high-end. So, yung mga department store doon, talagang branded. Lahat ng brand nandun. Talagang mahal. Tsaka quality talaga. Tapos ang mga tao, nakita mo naglalakad talaga sa daan, medyo parang mga sosyal. Dahil nga lugar ng mga celebrities, mga may pera, madalit salita. Alam niyo raw ngayon, yung Beverly Hills, yun daw yung mga tindahan na yun, mga nagsara daw. Maraming nagsara. Yun nga, unang-una, sa mahal na ng bilihin probably, or, yun nga, gaya na sinabi ni Jerly, na uso na yung online. Yung mga looting. Tapos yung looting, yung ganon. Excuse. Kaya, maybe that's the reason. Kasi hindi sila untouchable sila. Hindi sila pwedeng hawakan ng mga security. Hindi pwedeng... Yung mga looter, dahil kasi shoplifter dati, yung talagang nakakamera yon, nasusundan ng tao noon. Pag kami nag-shoplift, sigurado, paglabas noon, huli. Kung i-apprehend na yon, dadalhin sa office. Pero ngayon kasi, yung mga looters, mga shoplifters, hindi na nila nasisita dahil kasi bawal na daw hawakan ngayon sila. Hindi na kasi kung masaktan ang mga security nila or staff ng store, mas problema pa sa kanila. May mga insurance naman yan sila so they can claim insurance, but parang naging hindi safe. Kumbaga kaya nga sabi ko sa mga bata, mag-ingat kayo ha. Ganon ang sitwasyon ngayon doon.
I don't know why. Sa, ano, you know, yung kahirapan. Maraming walang trabaho eh. Kaya mag-ingat guys, mag-ingat. Kahit saan sa mundo, mag-ingat tayo. Sandali guys, excuse. Wala tayong saging, no? Mapaya! Ay! Ikaw talaga. Nandun sa ilalim. Sa may baso ko. Sa may baso ko. Sa likod. Yan. Matamis. Tinikman ko na eh. Buti naalala mo, nakalimutan na naman. Talaga, kaya nililimutan mo yung mga pagkain na sa rek. Kinakamayin ko na lang. No. Maliit lang na tinidor dyan. Kung mga kinukuha mo dito, babalik mo. Ano? I have something for you. Ayoko na nito. Ako dyan. Lagay mo dito. Bumili kami guys ng kakaulat. Ng last nating SNR, grocery. Bumili kaming 6 para dun sa 2 bata pagdating nila. Wow! Look guys, look. Ay, orange na orange. Look. Don't move it. Don't move it para hindi blurred. Look. Okay. Kala ko ako kahit wala ng tinidor. Kinuha mo ako eh. Thank you. Eh, Malambot. malambot na. Pero sarap pag cold. Ang sarap pag, merong ano. Ay, mo. Sarap pag cold. Pang ano ito, pang alis ng masamang espiritu sa katawan mo, guys. Kamay? Tamis. Guys, pang alis ng masamang espiritu. Lalabas sila. Lambot. Tamis. Ripe na kasi. Overripe. Buti nga hindi sira. Pero firm pa naman. Firm pa siya, kaya na-overripe. Buti nga hindi sira. Kasi sabi ko sa'yo noon, balatan mo na. Ano pa ba tayo? Gabi niyan tayo umuwi. Nakalimutan. Sabi ko sa'yo, unahan na natin bago pakinabangan ng lupa. Ano ba tayo? Maghapon tayo wala. Nakalimutan na. Tama. At yung mga ano dito guys, prutas, ang bilis mahinog. Kainit. Mga saging, ang bilis mahinog. Overripe. Pero, sarap. Vitamin. Sarap pag cold. Refreshing. Ay, bukas pala guys. Nasa ano kami? Tarlac. Tarlac. Sa Tarlac kami. Nila. Maghapon siguro. Alis kami rito mga 8. Aalis ng 8 o dadating doon ng 8? Alis tayo ng 8. Dawin mo kasi kanina kinwento sa akin, parang ano, ang dating natin doon 8. No. Alis tayo dito ng 8. Nandun tayo ng mga 10, 11. Magdabang oras. Paano yung 8? Ang aga-aga naman. Yun. Parang ayos yun. Datitin tayo rin ng tanghali na, late na. Sagapin niyo yung blessing na maaga. Kasi raw, pagka yung tanghali ka nang gigising, pati daw asfalto sa karsada, lusaw na. Kaya kailangan maaga gumigising. Advice lang namin guys, sa yung magre-retire sa Pilipinas or magpo-for good sa Pilipinas, ngayon pa lang guys, kahit na sabihin po, matagal pa, 2 years, 3 years pa, ngayon pa lang guys, purge. Purge na lahat ng pwede mong itapon, ang pwede mong pamigay, ang pwede mong ibenta mo na. Yun ang, if there was stress in the process, that was the only stress. Although, everything went well, pero yung pag-iisip kung how can I dispose of things na sa loob ng ilang kwarto, 1, 2, 3, 4 bedroom house with a loft, with formal dining room, breakfast nook,
formal living room, family room, Garahe lang. 3-car garage, exercise room na puno ng exercise machine na napakabigat. How would you dispose it? Oh my gosh. That was the stress yung thought. Pero once na nag-start na, ay nako, it was fast. Pero, kumbaga, kung may bagay na pwede naming, like, if you can go back in time, kung ano ang babaguhin namin, yun. Yung maaga pa lang, hindi kami hoarder. Sa totoo lang, mas maano kami, hindi kami palatago ng mga kung ano-ano. Lalo pa siya, si Tapon. Pero ganun pa man guys, paglilipat ka na pala, ay naku, ang dami pa rin kailangan itapon, kailangan i-dispose, kailangan ipamigay, kailangan ibenta. No? At saka para rin, syempre, hindi maalis yung stressful dahil kasi, yun nga, iniisip mo, paano kaya ma-dispatch ito? Yung gano'n. Na sana, yung pa isa dahil kasi meron kang timetable na i-meet, you know, na by this time kailangan ma-dispose ng lahat dahil kasi by this time lilipad na kami, yung ganon. Pero everything went smooth talagang. Yun lang sa una, yung start lang, kaya thank you Lord, thank you. Amen. Yun lang talaga, yun yung ay dapat pala ganito ganyan. Pero pag once na start na namin, yun lang, parang masakit lang sa ulo na, hay! Sa una, ang laki ng bahay, puno ng gamit, paano mo to? Hindi mo pwedeng, kung pwede na sana yung buong bahay, itiklop mo. Tapos, balagay mo sa bag mo at dadalhin mo sa Pilipinas, di ba? Walang problema. Pero, sa awa ng Diyos na naman lahat, pero it was hard. Hanggang sa pumasok pa sa isip namin na magre-rent kami ng ipasiship namin ng container. Pero naman, sa size ng bahay namin dito, 20-footer na container. Ang problema naman namin, ang size saan ng bahay namin ilalagay dito? So, hindi yun choice. Kasi may mga nag-comment din dati na, ba't hindi kayo ng container, nagpa-ship ng malaking container? 20-footer. Sabi, hindi pwede. It's not, hindi applicable sa amin. Dito sa bahay na to. Kasi may kakilala ako na nag-retire na, una lang siguro siya sa akin ng mga a year and a half. Nag-retire sa Pilipinas, nagpa-ship sila, sila yung shipping container. Kasi pati tiles na doon nila binili, ang mga gusto nilang tiles, mga lahat ng furniture nila, yun ang gusto pa rin nilang furniture sa Pilipinas. So talagang ship nila. Sa amin hindi kaya applicable. You know why maliit ang bahay namin dito? Yung couch lang namin will look ugly dito. Kasi ang laki ng mga couch namin, hindi kakasya dito. So, hindi pwede yon. So, ang mga bed namin, hindi rin, ang mga bed pwede. Hindi, paano yung bed yung parang magkakasya yung bedroom natin, yung bed natin? Hindi. Yung bedroom set namin, hindi kakasya dito. May dresser, may dresser, may table. Kaya hindi pwede sa amin yung shipping container, guys. Pati dining table, kasya dito. Pwede. Kasi 1, 2, kasi same thing. 8-seater din. So, 8-seater din yun. Ito 8-seater. So, pwede. Tsaka yung table mas maliit dito. Pero mas maliit ang table dito. Mas mahaba ito. So, kakasya dito. Ang piano din namin pwede dito. Wala namang nagtutugtog sa amin. Nakakabasa ako ng notes. I can read notes. Pero, yung matatanda kong kamay, hindi na yun ang motor skills niyan. 0 na. So, hindi, at saka ayaw ng mga bata dahil hindi kasya sa bahay nila dahil kasi baby grand piano takes so much space. So, pero mabuti na punta binili ng kapatid ni Percy, si Portia, para sa mga anak niya. So, anyway. Pati appliances. Mga mga stereo ko doon. Oo, malalaki hindi pwede sa bahay namin. Malalaki ng speaker. So, tsaka 110. Dito, 220. Kaya guys, yung mga gustong dito, yung dito for good. Kasi may mga iba na gusto talaga nila yung gamit nila. That's good. Pwedeng i-ship talaga. Kung depende sa bahay nyo. Kami maliit naman ang bahay namin, hindi kakasya. So, hindi pwede. Hindi yun option ang pag-ship. Tama. So, yun. Tapos yung ref, okay pa sana yun. That was only 2 years old ang ref namin. Kaya lang,
Ang kasya kasi ano talaga namin kay engineer na kailangan malaki ang ref, ang space para sa ref. Binigay namin yung sukat Oo. doon na gusto namin. At saka tignan mo to yung yung ref at saka yung island. Ang laki ng space. Mas maliit pa nga yun kasi malaki yung bahay doon. Pero pagbukas mo ng ref island na kaagad, ito ang laki. Ang laki ng space, no? Kasi pwede pa niyang ginanito to eh. Pero mas gusto ko itong malaking ano. Yeah, mas madali. Kaya yun guys, marami, kasi yung tendency natin as humans, bili. Tapos, tambak. Diba? Kung itutuusin siguro, mas less pa nga ang tambak namin eh. Kasi ang garahe namin, wala kaming tambak sa garahe. Diba naikwento na namin yun? Ayoko kasi. Ang mga sasakyan namin talagang nakapark sa garahe. Yun ang proud siya sa garahe niya doon kasi may mga cabinets lining up the walls, siya gumawa. Tapos shoe rack, everything is inside inside the cabinet. Wala kang makitang sapatos na nakakalat kasi nasa loob ng cabinet lahat. Siya gumawa noon. Pero yung the length of the garage, yung length niya is the length of the cabinets. Tapos mataas yung cabinet. Kaya wala kaming kalat. Can you imagine yung... I did it by myself. I'm proud of myself. nung ginawa niya yun, matagal na. Matagal na, ilang dekada na. Nung ginagawa niya yun, doon niya ginagawa sa driveway. Tapos nakabukas ang yung garahe. May sa kanya, may nagtanong sa kanyang mag-asawang puti. May huminto. Sabi, magkano ba daw ang pagpagawa? Akala siya Akala karpintero. Karpintero. Akala panday ako. Sabi niya, hindi, ginagawa ko to para sa amin. Kaya, siguro imagine yung karamihan sa Amerika. Kahit anong lahi, ang garahe puno-puno ng kung ano-anong abubot na ang sasakyan hindi makapasok. Can you imagine, garahe pa lang, paano mo i-dispose yun, Hindi kasi talaga, yun nga sinasabi ko kahit sa mga anak ko sinasabi. Tingnan nyo kako, ang mga tao dito, I mean, kami lang hindi sa amin, pero hindi ako nagko-comment para sa iba na, kako tingnan nyo nangyayari, dahil makita mo sa driveway, yung mga 3-car garage, 3 kotse nasa labas, 4 na kotse nasa labas. Kung isipin mo, may garage. 3-car garage. Bakit yung kotse nila nasa labas? Nakita mo, pagbukas ng garahe, nandun nakatambak yung kahon ng ganito, mga kahon ng ganito. Old furnitures na hindi naman ginagamit na. Old couch, nandun na. Mga tables. Kaya sabi ko sa kanila, tingnan mo, ang pinoprotektahan kako yung mga junk. Pero kako yung kotse na to 25,000 up, andyan sa garahe, nasa driveway sa labas. Totoo yun. Ewan ko sa inyo, kung may nanonotice kayo ng ganon. Or baka meron din kayong alam na ganon ang ginagawa. Hindi ganon talaga. Ginagawang stock room ang garage. Stock kasi ang garage doon, guys, enclosed, di ba? Enclosed. Hindi kagaya sa garage dito na nakabukas. Kaya doon, pwede mo talagang gawing kung ano, yung iba nga, gina-convert pang bahay. Ginagawang kwarto. Kasi kasarado. Pero yun naman siya, proud naman siya sa garage niya. Kaya pag nakabukas ang garage namin, napakaliwalas kasi... Tapos puti ang kulay ng cabinet ko, tapos yung knob itim. Ang gandang tingnan. Ang gandang tingnan. Pagka nakabukas yung garahe ko, ang gandang tingnan. Tapos yung mga kotse ko, nasa loob. 3 kotse nasa loob, di ba? Protected yung kotse. Dati, may isang kotse na nasa labas nung nandun pa si Angel. Pero nung na si Angel, nung nag-move out na, yun, 3 kami. Tatlo kami, JR ako siya. Andun na sa loob. Nasa loob. Pero kaya gaya na sabi ko, baka meron kayong kilalang gano'n na ang garahe, puro mga kahon ng ganito, mga stock, ginagawang stock room. Or ginagawang what do you call this? Storage. Kaya nga sa mga dito na magpo-forgo balang araw, ngayon pa lang i-start mo na, makita mo couch mo, tinago mo, sayang, di ba? Sayang, oo. Maganda pa, okay pa, benta mo na lang, perahin mo na lang para pambili mo dito pagdating mo. Kaysa nakatambak lang. Or kung pwede mo pamigay mo. Or kailangan itapon mo.
Dahil kasi siya nag-aabang pa yan doon eh, yung mga gardener, mga nag-garden sa ibang, kasi iba siyempre, iba-iba ang schedule ng mga nag-garden. For example, sa atin, ano ba si ano? Sabado? Sabado yung Si Julio? Si Julio. Oh, Sabado. Yung iba, Linggo, Meron Lunes. kung ano, iba-iba. Iba-iba. So, maririnig niya doon na may nag-lawn mower doon, pupuntahan pa niya, do you want ganito? Do you want ganito? Kasi pinamimigay ako ng pinamimigay. Para kasi sila may mga truck. May mga truck sila, may mga pick-up sila na dala yung mga hardinero. Or may trailer silang May hinahata. trailer silang hinahata. Kasi Kaya may space. Doon nila sinasampa yung lawn mower nila, Oo. yung mga tools nila na pang Oo, garden. kaya may, kumbaga may panghakot sila. May binigyan kami ng ng ref. Noon, may binigyan kaming ref na, Nasa garahe. na gumagana pa. Lagi kasi dati, dalawa ref Dalawa. namin. Isa sa garage, isa sa loob. Nung bandang huli na lang nang na-realize ko rin, salamat kay Amy, yung kaibigan ko sa trabaho. Kasi puno ng puno, yung hindi mo naman nakakain minsan yung iba, nasa freezer lang. Kasi nangyayari, kasi kung may bago kaming ref, yung luma ilalabas namin sa garahe. Kaya dalawa. Kaya Pero hindi dalawa. kami bumili ng bagong dalawa. No, hindi. Lagi yung luma lalagay. Oo. Kasi minsan, yung may chance din na may chance na gusto mong palitan, mag-upgrade ka, yung mga ganon. Ilalagay namin yung luma sa garage. Para masayahan yung sarili mo, mag-upgrade ka. Yung ganun ba? Ngayon, yung luma ngayon, Ilalagay na sa umaandar pa, ilalagay ko ngayon sa garage. Tapos yung luma na nasa garage, ipamigay mo. Pero nung minsan, nasira. Pwede pa siguro ayusin yun. Kaya lang, sabi namin... Hindi na lumamig. Hindi na lumalamig siya. It's not worth it na ikukuha mo lang para magre-repair. Oo, mamamahalan ka. Kahit yung magre-repair, sasabihin sa'yo na, you're better off buying another one. So di wala na sa garage. So ngayon, nag-aabang ako ng sale para na makabili ng kahit na maliit na doon sa garage kasi bago pa naman yung sa loob. Eto na ngayon. Sa trabaho na pag-usapan, sabi ng kaibigan ko, si Amy, why do you need a second ref? Sabi ko, I need it. Why? Sabi niya gano'n. Because it won't fit in one refrigerator and freezer. Why? Sabi ko, teka, oo nga ano. Kasi ang tendency, pag may sale na karne, sale na manok, ang dami mong bibilhin. I-stock mo. Dahil kasi, hindi ka naman doon araw-araw namimili. Lahat frozen. Tapos ngayon, ang tendency naman, for example, puno ka ng karne, puno ka ng 2 freezer, puno ng karne, puno ng manok. Tapos, pag magluto nga tayo ng, for example, magluto nga tayo mechado, ay naku, tanghali na, matigas pa yung karne, daan muna tayo sa grocery, bili lang tayo, karne lang, mabilisan lang, para na malambot, para pagluto, pagdating mo sa bahay, magisa mo na. Pero actually, ang dami mong karne, kaya lang frozen. Ganun at ganun ang nangyayari. Nagiging bato na sila, kung ilang panahon na sila dyan, sayang, mali. Kaya dito, pag napuno na yung freezer, puno na. Ha? Mag-aaya na naman siya doon sa talipapa, linggo, webes, dahil kasi may fresh na isda doon. Wag na, puno na tayo. Ganun. Tsaka nililimit na namin ang pamimili talaga. Oo. Dahil nga 2 lang Pero ganun pa man. Marami pa rin. Pero pinag-usapan namin yan, dahil kasi doon pa lang, bumili na siya ng mga organizer, refrigerator organizer. Bumili na kami sa Costco. Bagay, talagang helpful naman. Tsaka gusto ko i-organize, ganito. Okay. Doon na, dating dito. Organize. Yan. Freezer, organize. So ngayon, ganun din. Pamili, stock. Yan, stock. Puno na. Pero ngayon, right now, at this moment, may Space. May space. kasi nga nandito sila Ramon, mas maraming niluluto ko. Sabi ko, balik na naman tayo sa stock. Oo nga. Pero hindi kami nawawalan ng Karne. Yung giniling. Giniling. Na beef. Dahil kasi yun ang pinakamabilis na iluto pag meron kang bisitang biglang dumating. Kasi dito guys sa Pilipinas, hindi naman kaya sa kasi pag mga pamangkin niya
puro naman planado, purong pinag-usapan naman, punta kayo dito, or punta kami dyan. So, walang problema. Pero kung minsan, hindi mo maano, kung minsan yung may ginagawa pa dito, maraming tao, labas-pasok, ang pinakamabilis na may luto mong ulam, na hindi ka na maglilinis ng isda, kahit nalinis na yun doon sa palengke, lilinisin mo pa rin. Tapos, siyempre, final pa rin yung so matrabaho pa yon. Yung giniling, hindi mo na palalambutin, hindi mo na i-defrost. I-defrost mo, pero sandali lang kasi dito pag nag-defrost ka mabilis. Sa weather, meron ka lang humid kasi. Meron ka lang mixed vegetables or may carrots ka lang. Yung ako lagi din ako may mixed vegetables para hindi na ako na maghiwa ng carrots. Yung mixed vegetables dito mas maganda pa kasi may kasamang mais. May mais, carrots, at saka green beans yata. Oo. Tapos kung may patatas ka, di mabilisan lang, picadillo, bilis lang. Or may gisantis pala na yung mixed veggies, may gisantis pala. Gisantis pala yung green. O di gisa mo lang, tapos ang bilis, may ulam ka na. Gusto mong lagyan ng quail egg, lagyan mo. Quail eggs. Gusto mong buong itlog na manok na malalaki, pwede rin. Or lagyan ko may mushroom, lagi rin ako may mushroom na nasa lata, pangdagdag mo, pwede rin. Kaya, kumbaga ulam na hindi dilata, makapagpakain ka na kung sinong dumating, biglaan. Kaysa mayroong karne, papalambutin mo matagal yun, pero yung giniling, kaya hindi pwede or bigla ngayon may mga kabataan, mag-spaghetti ka, giniling din, ganyan. Diba? Pero napuna ko, dito kasi, humid, tropical country tayo, kaya yung pagdi-defrost, hindi masyado, ang bilis, hindi masyado matagal, hindi katulad sa Amerika, palibasa malamig, ang tagal, nakababad na sa tubig, kahit manok lang, ang tagal mo pang ma-defrost. Kaya yung binili namin, mayroon yung 6 doors to yung sa gitna, yung drawer na sa gitna. Pwede mo pa defrost doon. Pagka magluluto ka bukas, alisin mo sa freezer, ilagay mo doon. Kinabukasan, hindi na siya frozen. Pwede mo siyang iset na mas mainit siya kaysa ref or mas malamig siya kaysa ref. Depende kung ano gusto mo. Kumbaga pwede mo siyang frozen, soft frozen. Yeah. Pero actually hindi naman soft kasi mga nilalagay ko dyan. Kung minsan for example, bumili kami ng manok. Buo, malaking supot. Hindi ko pa separate. Wala pa akong time na ginagawa ko. Nilagay ko dyan sa drawer, sinet ko ang temperature na malamig. Mas malamig kaysa, hindi siya kasing lamig ng freezer. Kasi ang freezer namin is negative 18 yata. Negative 18. Pero, ito, mas malamig naman. Negative 5 ang pinakano nito. Pero guys, frozen na. Pag ko by the time ay wala, ang tigas na ng buong malaking ganon, matigas na. Kumbaga, kaya hindi siya masisira. Ngayon, kung iset mo naman siya na mas mainit kaysa mas mainit kaysa ref, yung frozen mo na ilalagay mo doon na iluluto mo bukas, by tomorrow, na siya, malambot na siya. Icy pa, pero malambot. Hindi masisira. Hindi masisira. So, yun ang kagandahan. Ano ang kagandahan sa ref na to? Pero ngayon, meron na tayong space dyan ng mga pwede nang lagyan, kumbaga. Pero hindi pa ako mamalengke. Kasi pag mamalengke... Paano naman? Kasi pagka napunta tayong SNR, daan tayong hyper. Kasi yan ang talagang hilig niya, mabili. Hindi sa totoo lang. Yun talaga ang grocery. Mas excited pa akong mag-grocery kaysa pumunta ng department store na maghanap ng damit. Kasi nahihirapan ako maghanap ng gusto kong damit na komportable ako, na ang tela presko, lalo pa dito ngayon sa Pilipinas, na kailangan presko yung damit mo. Kaya, parang stressful pa sa akin yan, yung maghanap. Kasi, ang hirap kong maghanap na, lalo tapos dito sa Pilipinas, guys, ang liliit ng mga sizes, one size. Ano to, one size? Ilan lang kayong magkasya dito? Hindi ako kasya dito. Kaya, pero kahit noon pa man, yun ang feeling ko talaga, yun ang happiness ko yung mag-grocery shopping. Happy ako na puno ang pantry. Siguro it all comes down din sa kung paano ka lumaki. Yung bang
Kahit never kami nag-miss ng meal, never kami nagutuman, salamat sa Diyos. Dahil sa pagpupursige ng nanay at tatay ko, never kami nagutuman. Pero, yun bang, dati pag sumasama ako sa nanay ko, pag namimili sa palengke, pag nag-grocery ng konti, para bang I know, deep inside her, she wants to buy this, she wants to buy that. Pero manlagaling ang nanay ko sa budget. Kumbaga, ang perang ito hanggang, for example, in 2-3 days na natin itong kain, kaya lahat nakalaan na. For example, sardinas, 2 lang bibilhin. Nasa for sure, gusto niya 10. You know, yung mga ganong bagay. Yan, for example, bibili siya ng gatas. Ito lang, maliit. Bibili siya ng Ovaltine, maliit lang. Gusto, syempre niya malaki. Pero, kaysa malaking Milo ka, malaking gatas ka, ibili mo muna ng ibang bagay na kailangan. Bili mo sibuyas, kamatis, bili mo ng miswa, bili mo ng gulay, bili mo ng isda. Yung ganun ba? Kaysa may malaki kang Milo pero wala ka ng ibang mabili. Kasi nga, lumaki silang mahirap. So, with that life experience, siguro kaya nang pumunta ako sa Amerika, ayun talagang happiness ko, guys, ang pantry. Overwhelmed. Pag hindi mo ako makita, guys, either yung ulo ko nasa loob ng refrigerator or nandun ako sa pantry. Baka tinitingnan ko lang yung mga... Yung pantry kasi doon sa amin, walk-in. Walk-in, parang kwartong maliit. Oh, so, yun naman ang namimiss ko doon. Wala akong ganyang... pwede kong, for example, palakihin pa yung, ano tawag dito? Dirty kitchen, lagyan ng walk-in pantry. Pero I will sacrifice yung isang kwarto. Hindi na. Dahil kasi, siyempre, kung may family kang pupunta, di meron kang patutulugan. Hanggang sahig na nga natulog yung mga pamangkin ko at ang brother ko at asawa niya. Dahil kasi naman dito kami, 12 kami ng 12 katao sa maliit na bahay, 12 kami. Kasya kami, 12 kami. Oo. So, anyway, kaya yun ang happiness ko, guys. Kaya nung pagdating din yung mga pamangkin ko dito, nung May, pinuno ko rin yung ano ko doon, yung cabinet kong little pantry ko. Ginawa ko parang sari-sari store. And then, miski ngayon? Miski ngayon. Pagka binuksan mo yung pantry namin dyan, although maliit, pero pagbukas mong gano'n, no? Kasi yun ang happiness ko, guys. Parang sa tindahan. Pag binuksan mo yung lalagyan ko ng damit, wala akong masyadong damit. Kaya kung nakikita nyo, paulit-ulit ang damit ko. Gusto ko ng damit. Binibili kita, ha? I know, pero bihira ako makakita ng gusto ko. Kaya pag may gusto ko, ay ganda nito ga. Sabi niya kagad, bilhin mo na ga, bilhin mo na. Kaysa magbago pang isip mo. Ayun naman, affordable naman dito, kaya nabibili ko naman. Pero, wala ako yung magagarang damit or magagarang bag. Wala akong ganyan. Sapatos sa trabaho. Hindi ako nanghihinan. Uniform, yan. Uniform noon, ay naku, marami kong uniform. Matagal ako bago umulit-ulit dahil kasi marami. Yun lang naman ang pinupuntahan ko, trabaho, bahay, trabaho. So, I splurge on uniforms and shoes. Kung anong shoes na gusto ko na komportable, I splurge. Minsan, 2, 3 pares. Pagka gusto ko ang ano. Balhin mo ka. Pagka gusto niya. Oo. Kasi, ako naman, sige, kasi, bili. Yun lang ang ano ko kumbaga. Kasi, wala akong mga mamahaling bag, wala akong ganyan. Kasi, hindi ko gusto, ha. Nagagandahan ako. Pero nasasayangan ako, guys, sa pera. Para bang, I don't like it that much to spend that much. Para bang ganun. You mean to say, you like it, but I don't want to spend that much money for that. Parang ganun. Kumbaga, yung mga 2,000, 3,000 na bag, dolyar. No, parang hindi ako magiging happy. Kahit pa sabihin, for example, sabihin pa niya, which he has told me many times, bilhin mo ga. Bilhin mo. Paligayahin mo sarili mo. You work, mayroon namang pera, ibili mo. Ga. Hindi ako magiging happy and don't surprise me na, binili mo ako? No, don't surprise me kasi ipabalik ko yan sa'yo dahil kasi hindi ako magiging happy. But why would you buy me something that will not make me happy? You like it but you don't need it. And I like it but I don't even want it. You don't even want it. For sure, hindi ko need. Pero even want, I don't want it. Ganon. Kaya guys, siyempre mga Pilipino mahilig sa mga branded. Kaya guys, pag naglabasan kami ng mga friends ko, manood ng sine, kumain sa labas, pag off kami,
Tingnan mo yan, puro mga naka-Chanel, Louis Vuitton, kung anong mga pangalan, hindi ko alam. Pero, ako lang ang hindi branded. Pero hindi ko never akong nahiya. Never akong kinawawa ko sarili ko kasi hindi sa pagmamayabang. Hindi siya ganun. Pwede akong bumili. Pwede akong bumili. Pero hindi ko ginagawa. Pinagagamit ko naman yung mga Louis Vuitton ko sa yung baga. Di ba minsan inihiram ko? Nangyari pa. Retired na ako noon. Inano nila ako. Retired na ako. Binigyan ng party. No, nag-dinner kami. Twice kami nag-dinner. Different group of friends. 3 times pala kami nag-party. Different groups of friends. Parang inilalabas siya. Ganun. Inilabas kami. Nag-retire na ako. Lumabas kami. Hiniram ko yung Louis Vuitton niya. Yung nakikita niyo minsan yung... Kasi parang pambabae na bag. Pero actually, ang model nun is lalaki. Parang unisex. Hiniram ko. Napag-usapan niya tungkol sa mga bag, mga ganyan. Oy guys ha, sabi ko, most of them are Filipinos naman. Sabi ko, guys ha, sa dinner sabi ko, oy guys ha, speaking of Louis Vuitton, naka-Louis Vuitton ako ngayon for the first time. Ilang dekada nyo na akong kakilala, naka-Louis Vuitton ako. Baka isipin nyo, ang dami ko ng pera kasi naka-Louis Vuitton ako. Kay Louis ito guys, binigay ni Chris. Hindi sa akin to guys. Baka sabihin nyo marami na akong pera. Sa totoo lang guys, hindi ko pa natanggap ang aking retirement money. Sabi ko guys, hindi ko August kasi ito. Natanggap ko ang pera September na. Kasi it takes actually 6 weeks daw. Pero in the 4th week natanggap ko na yun. Kasi July 31st ang last official date ko. Tapos yung the whole August, nakaprocess na yun 30 days before your last day of work. Nakaprocess na yun. Pero yung pagkwenta ng pera, kung lahat ng kwenta ng gagawin nila, it will take them 6 weeks daw. Within that 6 weeks, you will get the money. Pero on the 4th week, natanggap ko naman na. Pero nung nag-dinner kami, syempre wala pa pera. Tawanan sila guys, tawanan sila. Talaga, ikaw sabi niya, kakatawa ka. Yung kasi mga Louis Vuitton ko naman, bigay naman sa akin ng mga anak ko. Totoong Louis Vuitton talaga. Balenciaga, bigay ng mga anak ko yun. So sabi ko guys, kasi nag-uusap sila, uy, kunong ganda ng ganito. Kasi pag nag-uusap sila mga Pilipino, they working hard, hard workers. Pero they reward themselves. Pag meron kaming bonus ang Kaiser, laging may mga bonus, kung anong klaseng bonus. O bili ng bag. Sila bili ng bag, ganyan naman. Pero ako hindi. So, nung nagsabi ko, guys, speaking of Louis Vuitton, meron pa ba? Sabi ko, guys, speaking of Louis Vuitton, napansin nyo, guys, naka-Louis Vuitton ako. Sabi ko, wag nyo isipin, ha, na natanggap ko na yung pera ko kasi hindi ko pa natatanggap. Actually, wala na akong pera, sabi ko, kasi wala na akong sweldo. Ang last ko na sweldo, yung last paycheck na yun, wala pa. Kaya, guys, sabi ko, lesson learned din ito sa inyo, yung magre-retire. Kailangan, siguro, mayroon kayong savings na bago pa dumating yung yung retirement money. Kahit anong laki pa yun, hindi nyo yun makukuha at least 4 weeks before. Kahawanan sila guys. Sabi ko kaya, pautangin nyo ako ha, pag nawala na kaming bigas ha, kasi wala pa akong sweldo, hindi ko alam kung kailan pa dadating retirement money ko. Pero naka-Louis Vuitton ako guys. Pero, ano ito? Real Louis Vuitton, hindi fake. Kaya lang hiniram ko lang ito kay Louis. Nabinigay ng anak. Kilala nila siya. Kilala nila siya ng posturyoso lagi, hindi simple kagaya ko. Ang tawa nila guys, tawa sila ng tawa. And ito kasi kayang-kaya niya patawanin yung mga kasama niya sa trabaho. Tawa sila ng tawa kasi alam nila kung gaano lang ako kasimple. Kahit anong bag lang, hindi ako nahiya. At saka hindi ko kinakawa. Kasi kung kinakawawa ko sarili ko, kung ikinahihiya ko, ay naku, pagsisikapan ko guys. Sasabihin ko kailang kagaya. Menos muna tayo sa groceries, menos tayo sa kain sa labas guys ha. Aga ha. Bibili ako ng Louis Vuitton. Gaganon talaga. Ako gagawin ko talaga yun. Kung kinakabawa ko sarili ko at ikinahihiya ko yung not branded ko na bag, gagawin ko yun. Makaraos lang ako na meron din ako. Meron akong Chanel, meron akong Louis Vuitton. Pero hindi ako ganun guys eh. In a way, confident ako sa sarili ko. At saka makikita ko naman sa pakikutungo ng mga kaibigan ko sa akin. That's why I'm proud of you. That's why I'm proud of you. At nakikita ko naman at nafe-feel ko sa pakikitungo ng mga tunay kong kaibigan na hindi rin mababa ang tingin nila sa akin dahil ako lang hindi naka-Chanel, ako lang hindi naka-Prada, hindi
hindi ganun pakikutungo nila. Kahit na nga hindi na ako nagtatrabaho, sila may outing silang mga sa trabaho, yung mga nagtatrabaho pa, mga kasamahan ko. Tinatawagan pa nga ako noon, nasa California pa ako. Oh, Jerl, sabi nila, lalabas kami. Ano ka, sama ka? Wala na nga akong trabaho. Di, syempre, available ako. Layo pa lang, sabi ko na, ganitong date ha, meron akong date sa mga kasamahan ko, naka-calendar na yan, guys. Kaya nakailang labas ako after my last day of work, July 31st, nakailang labas ako until bumalik na kami dito sa Pilipinas. Talagang labas ako ng labas na para akala mo talaga ako'y maraming pera na labas ako ng labas dahil kasi wala nga ako trabaho na. Kumbaga may time na. Saka talagang kayang-kaya niyang patawanin yung mga kasama niya. Natatawa sila sa akin. Pero ibig sabihin, yun lang ang I'm proud to say na hindi ako nahihiya na. Pero sa trabaho, ay hindi, naman ako, maayos ako sa uniform ko, maayos ako. I splurge on my uniforms, I splurge on my shoes na pag gusto kong shoes, bibilin kong shoes. Hindi ako nakikiuso na, usong ganito. Ang sa akin, comfort. Kasi 12 oras ang trabaho ko. Most of the time, nakatayo, naglalakad. Tumatakbo sa elevator, pumatakbo sa hagdan. Kung may emergency, which is, on a normal day, nakakailang emergency ka, kasi nasa urgent care ako. People go to urgent care, kahit sila emergency room dapat, dahil napakamura ng urgent care, ikumpara, usual lang usual pay lang. Sa urgent care, $20. Emergency room, $300. Kaya as much as possible, doon muna sila sa urgent Hopefully, care. titingnan sila doon. Kung kung alam mo as a nurse kung pang emergency ba to o pang urgent care ba to. Kaya, pag nakita mo hina-heart attack na or stroke symptoms or bleeding na sobrang bleeding, tatakbo mo yan, as in tumatakbo ka na tumutulak ng wheelchair. Magpapa-arte-arte ka ba sa shoes mo? Kailangan yung shoes mo correct. Comfortable and good kind of shoes na magandang klase, di ba? Kaya yung mga quality. Kaya mga ganon. At saka ito naman, never na nag-question, bumili ka na naman ng uniform. Wala, ayan na yung uniform store, gusto mong bumili. Walang problema dyan sa kanya. Pag sinabi ko, may gusto kong sapatos. Sige, bili. Wala siyang ganun, hindi niya siya nagre-reklamo. You know why? Because alam niya na hindi ako magarbo na tao na kahit na wala kaming pera, kahit na wala na kaming pambili ng basic needs namin, iraraos ko lang yung mamahalin kong bag or alahas. True. Alam niya yan. Kaya sa mga bagay na gusto ko talaga or kailangan ko, never yan na humindi. Never. Not once. Yun naman ang pinapasalamat ko. Kasi alam niya, pag binili ko, kailangan ko at talagang goodbye. Hindi ako bumibili na, wala ako, meron akong Louis Vuitton right now, bigay lang. At saka ano pang pangalan ko? Vivienne. Yun, binigay din yun ng Vivienne Westwood. Na pitaka lang maliit, 200 mahigit, pero binigay yun ni Chris. Saka ni Lilia. Si Lilia, binigay naman ako ng handbag na Vivienne Westwood. Ano yan sa Beverly Hills? Sa Beverly Hills. So, yun. It's sa London yata ang main store at ang designer niya ng Vivienne Westwood. Si Vivienne Westwood is from there. Di ba galing doon siya, no? Si Yuri, si Lilia. Di ba napunta siya London dahil meron silang Hindi, sa Paris. Paris. Sa Paris, sa Fashion Week. Fashion Week. Kasi yung nila, fashion yung sa trabaho niya. That's why I'm proud of my wife. I'm proud of you, Langga. Pero yun talaga, guys, I'm proud of thank you. I'm proud of you too. Love you. Kaya guys, ako din, I feel loved by my friends. Dahil kasi never ko na-feel. Kung meron man, they're good actors kasi hindi nila, kung tinatago man nila yung, for example, mababantingin nila sa akin, wala. Dahil kasi, hindi ko na-feel yun na mababang tingil nila sa akin. Dahil never naman. Never siyang nagkwento sa akin na gano'n. At saka ako, sa ugali ko, hindi ako matatakot na hindi mo ako kakaibiganin dahil lang gano'n sa gano'n na mababang tingin mo sa akin dahil hindi, no. Lahat mga kasundo niya. Oo, hindi, wala akong kaaway, wala akong madali.
kahit anong klase pa na tao o nung lahi, marami akong kaibigan. Kahit anong nasyon. Kahit anong nasyon, kahit anong lahi, kahit anong trabaho dyan sa ospital, mga kaibigan ko yan. Kumbaga, siyempre sa ilang dekada mo ng pagtatrabaho, it's the same people you see, may bago man, o ganyan. Ay, teka muna. Nalimutan ko, meron nga palang nagtatrabaho doon sa labas. Ay, chicken mo nga. Sige, mag-ano na tayo. Paano, guys, yan ulit, Panginoon, unang-una po sa inyo, maraming pong salamat at ipagpatuloy niyo po, Panginoon, ang pagpapagaling sa mga taong may sakit, may karamdaman, Lord. Dear Lord. Yun po ang kahiling-hilingan po namin, Panginoon. Bigyan niyo po sila ng karampatang lunas, Panginoon. Tanggalin niyo po yung kung anumang malubha o minor na sakit. Bigyan po ng kalusugan, lakas ng pangatawan. Ibalik niyo po yung normal nilang pamumuhay. Nang para na sa ganun po ay mapagsilbihan nila ang kanilang mga mahal sa buhay, mapagsilbihan niya kayo. Maraming salamat po, Panginoon, at patawarin niyo po kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. At wala na kaming ibang masasabi uli kung hindi, we love you all! Bye-bye!